Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Babala sa lahat ng mga lalaking Pilipino. Magkumbaba na kayo at gawin nyo ang kalooban ng Diyos. So, sabi ni Father God, itong message para sa lahat ng mga Pilipinong lalaki. Magkumbaba na kayo. Alam nyo ba, ang daming mga lalaki hindi papasok sa langit. Bakit? Kasi sa pride nila. 'Di ba sabi ni Jesus Christ, magkumbaba katulad ng bata, ng obedient at submissive sa magulang niya. Ganyan dapat kayo, mga lalaki. Itong problema, okay, sabi ni Father God, na kailangan nyo magsisi. Magaling kayo at gusto nyo tong maging leader parate sa lahat ng bagay, sa lahat ng situations, na para gusto nyo i-control ang mga tao, that ayaw nyong to ask for help kasi ma-feel nyo na ay mahina ako. Ang dami ko nakita mga lalaki, mga titos ko, that ayaw nilang mahingi ng tulong sa ibang tao. Pride yun. Okay? Kung kailangan mong tulong, hingi kang tulong. Magkumbaba ka. At itong, like when meron kang problem, tapos hindi mo kaya, aminin mo, hindi mo kaya sa sarili mo muna. That, ay, hindi ko kaya. So, anong kailangan mong gawin? Magdasal ka kay Lord Jesus Christ. Lord, hindi ko kaya. Tulungan niyo po ako. At kung will niyo po, ipadala niyo sa akin ang taong karapat-dapat para sa akin, para tulungan ako. Ganun ang magkumbaba. Hindi yung parang, alam ko ito. Alam kong paano gawin to. Even though talagang wala na eh. Hindi mo na alam. You're just trying hard. Pero palpak lahat. I've seen it. Na-experience ko na yan. Nakita ko na yan. Daming lalaki trying hard pero palpak naman. Okay? Kasi sa pride nila. At the number one reason na hindi papasok ang mga lalaki sa langit, ayaw nila mag-submit sa lordship ni Jesus Christ. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang second option nila. Ano yung first option nila? Ang sarili nila. Yung talino, yung alam nila, yung lakas nila, yung skills nila. You see? Yun, lahat yun. Tapos kung wala na, hindi mo na kaya, then you say, ay Lord, tulungan niyo ako. Ano yun? Si Jesus Christ ang genie mo, di ba? Hindi dapat yun. Hindi dapat natin gawin yun sa Panginoon natin. Bastos yun. Okay? Tandaan nyo yun. And most importantly, ang daming mga lalaking merong problema, anuman, maliit o malaking problema, parating iisip, ano kaya yung
solution. Hindi dapat ganun ang isip natin. Dapat, when merong problema, dasal agad. Lord Jesus Christ, meron akong problema, please, tulungan niyo po ako. Turuan niyo po ako i-solve to. Pakita niyo sa akin anong dapat ko gawin. Yung lakas mo galing kay Jesus Christ. Yung wisdom mo galing kay Jesus Christ. Lahat galing kay Lord Jesus Christ, hindi sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng kumbaba at submit to the Lordship of Jesus Christ. Pero yung problema dito sa mundo natin, especially yung culture natin sa Pilipinas, naturo sa atin that mga lalaki kailangan alam lahat ng solution sa mga problema. Ano man, kung mahirap, mag-isip, gawin. Don't give up, diba? At kung ganon, hingi ka ng tulong sa ibang tao, mukhang mahina ka. Yun ang talab sa utak natin, right? Na culture, yun ang stronghold. Yun ang ibig sabihin ng stronghold. Na naturo sa atin over time yung teachings ng mali. Hindi kalooban ng Diyos yun. Naturo sa atin maging matapang at prideful, independent. Lahat sa akin. Alam ko lahat. Pwede mong alam lahat, gawin lahat. Pero sa dulo, when mamatay ka, hindi ka kilala ni Jesus Christ. Kasi hindi ka nagkumbaba. Tapos diretso ka sa impyerno. Sayang lahat na gawa mong mabuti dito sa mundo kung ganyan ang ugali mo. Alam nyo yung sa mga movies or TV shows natin, yung mga action star ng lalaki na sobrang lambing sa mga babae, superhero, di ba? Tapos when naging savior sila, yung natulong nilang mga tao, palakpakan! Mga tao, praise you! Good job! Idol! Di ba? Hindi tama yun. Hindi kalooban ng Diyos yun. Hindi ka papasok sa langit kung gagawin mo yung mga action stars sa movies na kita natin or sa TV shows. Maling turo yun. Maging prideful ka. Kasi masarap yung attention, di ba? Nagpalakpakan ng mga tao sa iyo kasi nagawa mong i-save ang mga tao or tulungan. Hindi. Yung makumbaba is when natulungan mong tao, hindi. Tahimik kayo. Huwag kayo pasalamat sa akin. Salamat kay Lord Jesus Christ. Siya nang bigay sa akin ng lakas at talino. Tagalingkod lang ako. In fact, yun ang parati kong sasabihin sa mga tao when napasalamat sila sa akin. Para ma-inspire ko sana sila din that magkumbaba. Ganun talagang paano maging tagalingkod ni Jesus Christ. Lahat glory for Him. Hindi sa akin. Wala ko kung wala si Jesus Christ sa akin. So that's why I praise Him. Right? That's being humble. Babae ako. Okay? Babae ako, so that means that, di ba, yung culture natin,
dependent dapat tayo or kami ng babae sa mga lalaki. Pero ako, dependent ako kay Lord Jesus Christ. Siya ang lakas ko. Di ba sabi sa Bible, I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Kung mahina ang katawan ko, isip ko, ano man, hindi ko alam paano gawin, i-solve ang problema, pray lang ako. Yun ang secret. Paano magkumbaba, tapos tutulungan ka ni Jesus Christ. Doesn't matter kung babae, lalaki ka, kung gawin mo yun, God will bless you. Because humble ka at submissive ka sa lordship and authority niya sa buhay mo. And then at the end too, when tutulungan mong mga tao, matutuwa sila sa iyo. May inspire mo sila maging mabait at sunurin ng tagalingkod ni Jesus Christ. Kasi you set a good example. So sana kayo mga lalaki, na-inspire kayo sa nagawa kong paano maging tagalingkod ni Jesus Christ. Magkumbaba at hingi tulong kay Jesus Christ. Okay? So, please share this message para mas madaming mga lalaking Pilipino alam nila anong consequence kung prideful ka. Baksak mo sa impyerno when mamatay ka. Pero kung magkumbaba ka, aminin mo ang mga kasalanan mo, aminin mo that hindi mo kaya, hingi kang tulong una kay Jesus Christ, at kung kailangan mong taong tulungan ka, bibigay ni Jesus Christ sa iyo yung tao para that specific time lang. Hindi naman forever. Right? And when you do that, 100% for sure, kilala ka ni Jesus Christ at papasok ka sa langit. So this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.